Iga, suspendido na ang driver's license ng SUV driver na nang araro sa mga tao sa NAIA Terminal 1 kahapon. Dalawang nasawi sa disgrasya kabilang ang isang bata. May unang balita si Oscar Oida. Sa kuha mula sa CCTV ng NAIA Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media, ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Dalawa ang nasawi. Kasama ang 5 taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng mga otoridad ang naghihinagpis na ama. Nasawi rin ang isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Nakikiramay tayo dun sa gagong-gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father ko, OFW siya. Hinatid lang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. 3 ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Dumating doon si Ramon Ang, chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o New NAIA Infra Corporation na nagmando ng pag-clear sa lugar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan at imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Nabuwal nito ang isa sa mga bollard hanggang matumbok ang mga biktima. Review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no? Biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Hawak na ng pulisya ang suspect. Nasasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. Naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa nagmamay-ari ng sasakyan. Nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News.